Tamiya time, it's Kulotski TV nga pala ulit. For today's video pare, bubuuin na natin yung mga Tamiyang palengke natin dito na natira. Kasi meron tayong bagong Tamiyang palengke rito. Bali dalawa yun, bubuuin natin at titignan natin kung okay din yung mga yon pare. So asa na nga ba yung Tamiya natin? Alien boy! Alien boy! Come here! Dito si Alien Boy. Uy, dalawa na yan ah. Bakit mo lang yung dalawa ron? Tamad talaga nito. Gusto palagi yung mga yung trabaho. Anong tawag doon? Trabaho Tara, akin na. Oh. Yan ba yun? Hindi yan boy. Hagis mo na nga lang dito. Bawal tayo mag-date eh. Parehas pa tayo nasuot. Hagis mo ah. Huwag mong ibabato. Hagis lang. Oh. Uy, sabi ko sa'yo, huwag mong ibato. Konti na lang pasensya. Yung isa pa, sige. Wag. Sige, may pasensya pa tayo. Umalis ka na, baka suntukin pa kita. Sige na, umalis ka na, Okay, sige guys, eto na yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Sa mga ganyang bagay, dapat mapagpasensya tayo, no? Lalo na yung mga alien na yan, di naman nakakaintindihan, mga yan eh. So eto, meron tayo ditong McFrame pare. At etong isa hindi ko mabasa dahil siya, Chinese siya. So, tara na, let's go. It's Tamiya time. Let's go! Alam nyo guys, ang kinagandahan ngayon, makakabili na tayo ng mga gantong klase ng laruan sa murang halaga, pre, no? Hindi naman kasi lahat ng tao or bata pwedeng makabili ng mga mamahalin katulad ng mga original, katulad ng mga Tamiya. Hindi naman ako against sa mga original no? Kahit ako mas gusto ko talaga original. Pero meron kasing mga tao na hindi naman kaya bumili ng laruan na original. At ang kinagandahan nun, merong mga gantong klase ng laruan, no? Hindi ko naman sa nila lahat. Meron kasing iba dyan magko-comment. May makakilala akong ganito eh. Bumili ka pa ng ganyan, dapat ang binili mo na lang original. Gusto nyo pulbusin ko dibdib nyo? Hindi naman original yan, fake lang naman yan. Yung mga ganun ba na Pero tignan nyo naman pre, ang quality nito. Ito ba yung sinasabi nating fake? Pre, tignan nyo naman yung fake ngayon. Talagang palag-palag na So yung mga walang budget, pre, tamang-tama na yung mga gantong klase, Masaya na sila sa ganito. Tignan nyo naman yung mugs yan. Ang ganda, color gold. Tapos ito yung niya, yan, may mga kasama siyang motor, and then yung mga gear na kailangan natin. At yung chassis niya is FMA chassis, pre. Yan. Kung mapapansin nyo, wala na rin pinagkaiba talaga sa original. Pero kung may pambili ka naman ng original, mag-original ka na, pre. Pero sa mga low budget na bata dyan na gustong magkaroon ng Tamiya, ito mga sir, yan. Ito yung mga fake Tamiya natin dito. Bubuuin ko para makita nyo, Palag-palag na to, pre. Ang ganda na ito. At ito, tignan din natin to, pre. Tignan nyo yung texture ng box niya, pre. Presentable na rin. Ganon din dito sa McFrame. Tignan nyo yung box niya, pre. Presentable na din. Sana all. So, ito naman is color violet. Yan, ang ganda na ito. Kulay ube, Ayan, Pulmado na, pre. Yung iba, kinakat pa yan. At tignan nyo yung gulong, pre. Wow! Ang ganda ng gulong nyo. Puti rin pala yung chassis niya. FMA chassis. Yan. Pag puti kasi medyo dumihin pero okay lang naman. Sa chassis pa lang na pang itaas nito pare kung mapapansin nyo, 4 na parts na agad yan ang pagdudugtong-dugtongin natin para mabuo yung chassis sa pang itaas. At yung sticker niya pre, mukhang madali lang idikit pero hassle talaga magdikit ng sticker pre. Ito yung pinakaayaw ko talaga sa Tamiya pre, pagdidikit ng sticker. Kasi pag nagkamali ka ng dikit, papangit na din talaga yung pinaka-unit mo Kaya nga ako kung hanggat maaari hindi ko talaga dinidikit yung sticker. Pero iba pa rin kasi pag nakadikit yung sticker pre, mas maganda.
Boom! Tignan mo naman yung McFrame, pre. Apakaganda. Ito na yung finished product natin dito. McFrame, pre. Napaka the best. Pagdating pa lang dito sa may bags niya. Tignan mo naman yung bags niyan. Pang-carsyo. Ang ganda. At ito, nabuo ko na rin yung isa, pre. Yung isa, hindi rin ako binigo, pre. Gulong pa lang. Tignan mo naman combination ng kulay niyan. Ube, white, black, tsaka maroon. Ang ganda pala ng combination ng kulay na to. At yung chassis niya pang itaas, pre. Pang aerodynamics din. Ito katulad din nito, pang aerodynamics, pre. Ano nga ba ang aerodynamics, Kuya Kulots? Kanina ka pa aerodynamics sinasabi mo. Di ba itong kahon na to, aerodynamics, pre? Kunwari, isipin nyo, umaandar to ng napakabilis. Pero sa sobrang bilis niya, yung hangin na nasasalubong niya, nabablock niya din kasi nga malapad siya. Dahil doon, may tendency na bumagal yung takbo niya dahil nga nabablock niya yung hangin. Bumabagal yung takbo niya, pinipigil yung karton. Itong McFrame, tignan niyo yung chassis niya, no? Patusok, pre, no? Yung chassis niya, patusok pa ganon. Tsaka hindi ganong kalapad. Kaya pag pinaandar mo to ng mabilis, sasabay talaga to sa hangin, no? Kasi walang bumablock sa kanya. Walang part ng dito sa Tamiya na to na may malapad na parte para pumigil sa hangin. At tignan nyo naman, pre, napakaganda talaga, no? Ngayon ko lang nakita na buo tong gantong klase ng Tamiya, no? Talagang palag-palag to sa original, pre. Bumili ka na ito ngayon. Andyan yung link sa baba, pre, nasa description. Pag napangitan kay Soli mo sa akin, pre, basta i-return nyo ng buo, ah. Pero sabi ko sa inyo, napakaganda niya talaga. Kompletuhin nyo na kaya. Sama nyo na yung Gaigan. Ito yung Gaigan, pre, oh. Yung Gaigan, pre, mas mura to, 300 lang. Ito naman, 350 pesos. O, diba, nagbenta na ako dito. So, ngayon, naka-ready na yung mga racetrack natin. Ayan, mga racetrack. Isa lang yung racetrack natin at yung dalawang audience. Ayan, nanonood sila, no? So, ready na rin yung mga batteries natin. Nakalagay na parehas yan. Sabi ko sa inyo, pag may Tamiya kayo or mga gantong klase ng laruan, bibilin yung battery is yung rechargeable, no? Para pang matagalan. So, ayan na. 3, 2, 1, let's go! Boom! Wow! Ay, antulin. Ayun, oh. Nakita nyo yan, antulin. Kumawala sa racetrack sa sobrang tulin. Ang laki kasi ng gulong na ito. Saka matalbog siya, bre. Saka matalbog siya, pre. Ayan. Boom! Ayun, oh. Nagwawala talaga. Anong may isasuggest nyo? Bakit kumakawala siya sa racetrack? Sobrang tulin ng makina niya, pre. Ito na. Let's go! Isa pa, ah. Boom! Aray, ang sakit. Ayoko na. Nananakit to. Napakatulin. Ang ganda. Dito na tayo sa McFrame. So, yung McFrame 3, 2, 1. Tingnan na natin. Let's go! Wow! Bumaliktad din, pre. Sa dugtungan, pre, nung racetrack. Ayan, oh. Oh, nakabukas. Nakita ko na, eh. Kaya pala dyan palagi yung dahilan kung bakit kumakawala yung mga Tamiya, eh. Hindi maganda pagkakalapat natin dun sa racetrack. Kaya pala tumatalbog sila, no? Nalulubak kasi. Pag nalubak, diretso lipad. So, tignan pa natin ulit. May problema dun, eh. Ayusin ko na lang sa susunod. Pero naibalik naman natin. So, yan. 3, 2, 1. Let's go. Ayun na. Ayun. Ayun, oh. Ito pa, oh. May ganun pa rin, oh. Ayun, oh. So, dapat talaga nakalapat ng husto yung mga natin, no? Sa racetrack. So, ayan guys, okay naman yung takbo. Subukan ulit natin to kung titignan natin kung kakawala pa siya sa racetrack. Yun, oh. Boom! Doon talaga sa part na yun. Aayusin natin yan. Sa susunod na vlog ko, yung isang racetrack na gamitin natin. Pre, kolektahin nyo na, oh. Kolektahin nyo na. Etong dalawa na to. Tapos yan. Itong carbon special natin dito. Tsaka yung Bracken Gigant, pre. Napakagaganda nila, pre. Tignan mo naman, oh. Pagtabi-tabihin natin. McFrame. Chinese guy. And then, Bracken Gigant. The best talaga. Punta kayo dito sa link. Nasa baba yan. Kung gusto nyong umiscore, nasa Shopee natin yan. Andiyan na sa baba sa may description. Puntahan nyo na lang. Let's go. Bye-bye. Yeah. So, kita-kits tayo sa may SMX bukas. Yan, nandun ako sa may Toy Kingdom event. Let's go!